Mga kwento ni Felmo. Si Mang Dario ng mga sandaling yon, natuliro. Sumaglit pa ito ng tingin sa akin. Ako naman ay naguguluhan. Biro mo, kaagad kong naintindihan ang mga sinabi ni Mang Andres. Mangkukulam at mandarambong itong si Mang Dario. Ilang saglit pa ay umabante ng lakad si Mang Andres patungo sa akin nun. Hinarangan naman ni Mang Dario at sinabing huwag ipipilit ang gagawin niya. Ano't ano pa man umano, kailangan niyang protektahan ako nun. Dinuro na ng daliri ni Mang Dario ang ahente. Tumawa si Mang Andres at ang sabi ay tataluhin na ba umano ni Mang Dario ang kapwa mangkukulam. Banas na si Mang Dario. Panay sipat sa akin pero hindi ako nagsasalita. Hanggang sa sinabi ni Mang Dario na kung yun daw ang tama ay gagawin niya. Wala na siyang paki sa kapwa may karunungan. Pumasok ka ng bahay, Edgar. Doon ka sa loob. Ba't ka ba lumabas? Ako naman nun, dahil nga sa narinig ko ay nakaramdam ako ng galit sa kanya. Kung kaya naman noon ay sinabi kong doon na lamang ako sa labas. Huwag akong pagsabihan dahil mangkukulam naman pala si Mang Dario. Hindi na nagsalita si Mang Dario. Lumapit siya kay Andres at tinulak-tulak ito palayo. Inaambahan pa ng pagsuntok pero walang-wala lamang si Mang Andres nun. Ang sabi pa nito, kumakalas na umano sa samahan si Mang Dario at dahil dito ay tinuturing niya ng kalaban nito. Nagbanta pa na magsisisi daw si Mang Dario sa ginawang pagtalikod nun. Gawin mo kung anong gusto mo. Pwede, ngayon nga eh. Walang hiya ka. Huwag mo na akong pinapakialaman. Peste ka. Lumayas ka dito kung wala ka namang magandang maidudulot. Tandaan mo ito, Dario. Ilang araw mula ngayon, babagsak ka. Traidor. Tugon ni Mang Andres nun. Umalis na ito. Pero habang papalayo ay tumititig sa akin yon. Mabilis akong pumasok sa bahay. Niligpit ko ang mga kagamitan ko kasi plano ko nung umuwi. Pero nakiusap sa akin si Mang Dario. Huwag ko umanong palalain ang sitwasyon. Ang sabi ko naman ay sinungaling na tao si Mang Dario. Pinagkakaperahan palang pagiging albularyo. Bukod pa dyan ay isa din itong mangkukulam at siya lang din ang nagbibigay sakit sa kanyang ginagamot. Inamin sa akin ni Mang Dario na totoo yun. Wala naman siyang ibang trabaho. Ang inaasahan niya lamang noon ang panggagamot. Pero madalang ang naging pasyente niya umano kaya gumawa siya ng paraan. Nag-aral daw siya ng pangkukulam. Yung katangian niyang yun umano ang dahilan kung bakit ikinukubli niya sa akin ang mga tangan niya. Ribulto umano mga yon at may libro siya ng itim na karunungan. Bukod pa dyan ay may isa pang tangan si Mang Dario. Bunga ng sinukuha nito. Ipinakita niya sa akin yon. Ito yung palamuti sa kanyang kwintas. Ito daw ang ginagabayan ng nilalang na nakita ko sa gubat at napagkamalang Black Lady. Pero gamit umano yun para sa mabuti. Yun ang pinakaunang gamit ni Mang Dario. Kung nauna daw siyang naging mangkukulam bago pa maging albularyo, ay hindi siya magkakaroon ng mutya ng sinukuhan. Mabuti na lamang daw at hindi na ilang sa kanyang gabay. Doon ko din nalaman ng pagiging mangkukulam niya ang naging dahilan kung bakit hindi ipinagkaloob sa kanya ang mutya ng pulang lupa. Pero magpaganon pa man, mabuti daw siyang tao. Lamang sa kanya ang kalaman ng kabutihan kesa sa masama. Hindi pa man po masyadong malinaw sa akin ang lahat. Mang Dario, huwag niyong sabihing mabuti kayo. Inamin mo na nga na ng kukulam, di ba? Saan niyo mabuti doon? Siguro ang pagiging mabuti lang ay sa taong malapit sa'yo. Maging sa akin mabuti ka po at aminado ako doon. Kaya pala, ang hilig mong mga tot ng pera. Bungad ko noon. Nakikita kong tumatango lamang si Mang Dario.
Pero may sinabi siya sa akin na nagpabaliktad ng pag-unawa ako sa lahat ng albularyo. Ayon sa kanya, natutunan niya ang gawaing yon sa mga kakilala niya. Mga walang ibang trabaho at ang pinagkakakitaan ay ang panggagamot. Napakarami umanong albularyong pilyo. Binabati ang kung sinong tao. Tapos ilang araw lang, magpapagamot ito sa albularyo. Ang iba naman daw ay nalalaman nila kung sino ang bumati. Ang sinasabi lang ng albularyo, nagpagamot na ba umano ang pasyente sa isa pang albularyo. Gawa ng hindi pwedeng tumawid ka agad habang isinasagawa ang proseso nun. Bawal yun. Pero ang totoong dahilan, hindi talaga kayang gamutin ng albularyong yon ang lumapit na pasyente. Kung hindi ang unang albularyo na nilapitan nito lamang ang makakagamot. Dahil yun din umano ang nagbigay ng sakit. Bawat albularyo ay may kani-kanilang diskarte. Hindi naman daw sa nilalat ni Mang Dario. Pero kadalasan talaga ay ito na ang ikinabubuhay. Maging ang manghihilot, ganun din ang ginagawa. Basta lang magkaroon ng racket. Hindi naman daw binibigyan ng malalang sakit. Simpleng bati lang at madali lang pagalingin. Pati na rin ang manglalason. Yun din ang diskarte. Nilalason nilang isang tao sa kung saang lugar at may kakuntsaba ito na siyang papayo naman kung saan magpapagamot. Yung nanglason din siyempre ang gagamot nun. Sir Seth, isiniwalat ko ito dahil hindi lahat ng may karunungan matitino. Ginagawa na lamang talagang source of income ang ganitong gawain. Lilinawin ko lang. Totoo ito at wala ding labis at walang kulang. Pero gaya ng sinabi ko ay hindi ko nilalahat. Ganun daw talaga ang nakakubling sekreto ng ilang albularyo. May punto ito at tama. Dahil ano namang kakainin, di ba? Lalo na kapag ang albularyo ay isang hamak at walang ibang pinagkakakitaan. Bakit sila nabubuhay? Paano sila nabubuhay? Balik tayo sa kwento. Saglit akong natahimik noon nang maliwanagan ang isip ko. Ilang segundo lang ay tinanong ko si Mang Dario na may ginawan na ba siya ng kalokohan sa lugar. Tumango ito. Meron umano. Maging ang katiwala daw namin na si Mang Sandro ay minsan yun ang tinira. Pero pinagaling niya rin ito kaagad. Dagdag pa ng albularyo. Kapag magbibigay ng pera ayos lang, ay kapag wala ay ayos lamang din. Ngayon lang ako naging matino. Nang makilala kita, Edgar. Hindi ko alam kung bakit gano'n na lamang ang malasakit ko sa'yo. Hindi dahil sa pera ng mga magulang mo, kung hindi talagang gusto kong protektahan ka. Dahil kung yun lang ang habol ko, sana hindi gano'n kadiin ang pagbabantay ko sa'yo. At sana hindi kita iniligtas sa ahente ko. Pakiusap. Sana'y maintindihan mo ako. Wika ni Mang Dario. Dagdag nito. Sa likod ng paggabunyag niya, kailangan niyang harapin umano si Mang Andres. Hindi ito nagsisinungaling. Kung anong bantang binitawan ay tototohanin talaga. Malakas umano si Mang Andres, pero kaya naman umanong labanan ito ni Mang Dario. Tumango lang ako noon. Hindi na lang ako umalis. Pero sa mga sumunod na araw ay hindi na kami masyadong nag-uusap ni Mang Dario. Madalas na itong wala sa bahay. Hindi naman daw nababahala si Mang Dario dahil hindi na daw babalik si Mang Andres. Hindi ko alam kung saan nagpupunta itong si Mang Dario. Basta gabi na akong umuwi ito. Hindi ko naman tinatanong nun kasi hindi naman ako pinapansin. Sa halip, naroroon lang diretso sa kusina ito at matapos kumain ay nagmumukmuk na sa may silid niya. Naisip ko pa na baka nahihiya na si Mang Dario sa akin nun. Hanggang sa isang gabi, habang magpapahinga na sana, nakailingan ko na lamang si Mang Dario na nagsasalita. Narinig ko din ang asawa ni Mang Dario na si Manang Elsa na para bang nagtatalo silang dalawa. Bumangon ako nun. Hindi ko alam na nasa gilid ko lang pala noon si Kuya Dodo. Hindi ko alam kung bakit biglang dumating yon. Gaya ng sinabi ko nung una, anak ito ni Mang Dario at madalas wala sa bahay. Ang sabi niya sa akin ay wag daw ako mag-iingay. Ang tugon ko naman sa kanya,
kung nag-aaway ba ang mga magulang niya. Aawatin ko lang. Nagulat ako sa mga siniwalat sa akin ni Kuya Dodo. Hayaan mo lang. Nalaman kong may kalaban si tatay. Yang ginagawa niya, isang uri yan ng pakikipagharap sa kalaban niya. Kasama niya yung nanay. Kung hindi mo na yung tatanong, nanay ko kagaya niya. Silang dalawa yung nakikipaglaban ngayon, Edgar. Sa naiintindihan ko, nangungulam na si Mang Dario. Pero ang gumulantang sa akin ay ang malamang pati pala ang asawa ni Mang Dario, isang mangkukulam. Sa kabila noon ay tumango lamang ako. Pero para talagang nagtatalo ang dalawa. Nung lumabas ng bahay si Kuya Dodo, walang ano-anong sinilip ko ang silid nun. Binabagabag kasi ako nun. Ipagpalagay na lamang natin na nangkukulam nga pero hindi ko alam kung ano ba ang nangyayari kapag nangungulam. Doon, nakita ko si Mang Dario na may hawak na ribulto. Kulay itim ito at hindi ko alam kung anong santo ito pero mahahalatang parang bakal. Si Manang Elsa naman ay naroroon sa may katre. Nakaluhod habang nakaharap sa binata na may nakatirik na kandila. Kinikilabutan ako. Nagsasagutan sila. Hindi na mga salitang maiintindihan, kundi orasyon yon. Yun bang pagkatapos makabitaw ng salita ay pumipitlag ang katawan na waribay na kuryente. Ilang saglit lang ay may kasama ng pag-iyak ito na waribay na hihirapan. Silang dalawa yon. Tapos maya-maya pa ay natahimik na mga ito. Nag-usap ang dalawa at dito ay malinaw kong naririnig ang pinag-uusapan. Ayon kay Mang Dario, matibay umano ang ahente. Sumagot naman si Manang Elsa at ang sabi nito, may ibang paraan pa naman. Malakas umanong literal ang kalaban. Kailangan nilang isagawa ang isa pang paraan. Pagpapadugo umano. Ako naman habang naririnig ko ang pinag-uusapan nila, kaagad na pumasok sa isip ko na si Mang Andres ang katunggali o kumbate. At sa kabuang pagkakaintindi ko, hindi nila napuksa si Mang Andres. Ang tanong, ano naman ang isa pang paraan na tinatawag na pagpapadugo? Hindi na ako nagtagal doon. Baka kasi lumabas itong si Mang Dario at makita pa ako. Kung kaya naman ay dali-dali akong gumapang at kaagad na nagpanggap na tulog nun. Kinabukasan, kinausap ko si Mang Dario. Sinabi kong narinig ko sila kagabi pero wala akong alam. Kumbaga nagkukunari lamang ako para na rin mas maging malinaw sa akin ang lahat nun. Sakaling magpaliwanag si Mang Dario, hindi ako nagkamali nun. Sinabi sa akin ni Mang Dario na nakikipagbatuhan na siya ng talandro sa ahente. Pero sinabi kong bakit pati si Mang Elsa ay narinig ko, maging ang mga pag-uusap nilang dalawa. Napangisi si Mang Dario nun. Tsismoso daw ako. Ano yung padugo, Mang Dario? Ano? Pati yun narinig mo? Abay, ang lakas ng pandinig mo. Ang hina lang naman ng pag-uusap namin. Bueno. Ang padugo. Pag-aalay ng dugo ito, Edgar. Kami lang na may malalim na karunungan ang kayang gawin yon. Basta, delikadong prosesong yon. Maaaring magwagi pero nakasalalay naman ang buhay ng isang mangkukulam. Ayon kay Mang Dario ay hindi niya daw yung gagawin kaagad dahil pwede pa naman idaan sa ibang paraan pa bago humantong doon. Huling alas umano ang pagpapadugo. Nagtanong naman ako sa kung anong gagawin ni Mang Dario bago pa mangyari yon. Ang sabi niya sa akin, kukomprontay niya daw si Mang Andres. Kung hindi na dadaan sa malayo ang kumbate, pipersonalin niya umano yon. Sinabi ko na lamang bigla na gusto kong sumama. Walang pagdadalawang isip na pumayag si Mang Dario. Nagtanong ako kung alam ba ni Mang Dario ang kinaroroonan ng bahay ni Mang Andres. Ayon sa kanya, nalaman niya daw ito kagabi lang. Natural dahil nagkaharap nga sila at naramdaman niya kung saan banda.
mamayang gabi o hindi naman kaya bukas dahil wala namang pasok nun. Ang sabi ko pwede din mamayang gabi. Depende sa kanya. Hanggang sa nagmungkahi sa akin si Mang Dario. Yung araw na yun daw pupunta kami ng simbahan. Titignan niya kung pwede bang magamit ang tangan ko kahit wala pang mahal na araw nun. Nagtanong naman ako kung anong gagawin ko doon. Subukan natin kung pwede bang magdebosyon doon. Pero hindi sa loob ng simbahan. Sa labas lang. Mali natin umubra. Ang iba kasi umuubra. Kumbaga pinagpala. Hindi na kailangan ng sakripisyo at kapag umubra, gagana na sa iyo ang totoong bisa na gamit mo. Baka swertin at makatulong ka sa akin. Dagdag ng matanda. Ako lang umano ang may kakayanang makapuksa kay Mang Andres. Kaya ganun na lamang umano niya ako inaalagaan nun. Inuunti-unti niya ang pagturo ng karunungan at hindi binibigla. Ganun daw ako kaimportante. At kaya nabanggit umano ni Mang Andres na delikado umano ako. Ito ay dahil magiging sagabal ako sa kanila balang araw. Doon ko na naintindihan kung bakit gustong kunin ni Mang Andres ang tangan ko. Ayun na nga ang nangyari. Nagtungo kami sa simbahan. Akala ko pa sa malapit lang pero malayo pala. Dumating kami ng hapon na. Sa simbahan ito na kung saan malapit lamang ang sementeryo. May binigay sa aking mga dasal si Mang Dario. Akala ko naman noon ay mga orasyon ang babanggitin ko pero hindi naman pala. Katunayan ay simpleng dasal lang ito. Habang hawak ang rosaryoan. Marahil ay hindi ko na kailangan pang sabihin ang dasal dito dahil alam niyo naman kung ano ang mga yon. Nasa gilid kami ng simbahan na para bang nakatambay lamang. Ang sabi ko pa, kung doon lang ba ako magdadasal. Humiling si Mang Dario. Sabi niya sa akin, doon magsisimula pero nakaluhod dito sa lupa. Sa bawat dasal na natatapos ay isang hakbang umano habang nakaluhod nun. Ang sabi ni Mang Dario ay hindi pa umano gagawin ng oras na yon. Hapon pa kasi at kailangan antayin ng 6:00 ng gabi. Tahimik lang ako. Pero nakikita ko ang mga diwende sa paligid lang. Sumunod ang mga yon. Namangha ako at hanggang doon sa lugar na yon ay nagabuntot pa rin sa akin. Ilang saglit lang isinabi ko kay Mang Dario na pwede ko bang kausapin ang mga gabay ko. Pwede naman umano. Pero maaaring matakot ito sa akin. Huwag na lang daw kasi baka makabati pa ng ibang elemento. Bukod kasi sa mga diwending yon, may iba din sa lugar. Pero hindi lang daw nakikita. Ang mga diwende lamang ang nakikita ko dahil nga may koneksyon kami. Saka ko na lamang daw kausapin ng mga ito kapag nabasbasan na ako, gawa ng magiging kampante na daw sa akin ng mga gabay. Pwede nang kausapin sila sa pamamagitan lamang ng isip at pwede ko na silang malapitan. Susunod ito sa akin. Ako lang ang kakausap sa kanila dahil hindi ko naman daw maiintindihan ang mga lengguwahe ng mga yon. Pero maiintindihan nila ako ayon kay Mang Dario. Pagsapit ng 6:00 ng gabi, doon ko na sinimulan ng magdasal. Walang ilaw sa bandang kinaroroonan namin. Tapos marami pang lamok. Pero hindi ko na alintana yon. Tapusin ko daw ang isang buong dasal. Saka nasusuriin ni Mang Dario kung gagana na ba ang totoong bisa ng gamit ko. Sa tansya ni Mang Dario ay 2 oras daw hanggang 3. Depende ito sa bilis. Pero dapat ay taos puso ang pagdarasal na yon. Lilinawin ko lang mga kagiliw. May iba't ibang lugar na pwedeng pagdausan ng debosyon. Pwede nga ding sarap lamang ng altar pero mas maganda talaga yung lugar kung saan binabalot ito ng presensya ng kababalagan. Mabilis kasing kakapit dito ang karga. Oo at gumagana na talaga ang gamit ko noon pero sa mga simpleng bagay lang. Package na sa mutya ang abilidad na ibibigay nito sa oras na makuha. Pero iba talaga yung may karunungan na. Dahil dito, talagang malalaman ang totoong bisa ng gamit. Ang ibig kong sabihin dito ay kung magagamit ng mutya sa panggagamot.
Kakapit na rin ang orasyon at pwede nang gamitin sa kung anong peligrong nagbabadya. Sa madaling salita ay pwede na makipagsabayan sa mga biyasanon. Balik tayo sa kwento. Ang sakit na ng tuhod ko noon. Paano ba naman kasi? Nasa matigas na lupa ito at halong buhangin. Sino ba namang hindi sisimangot ang muka? Lalo na kapag matagalan ang pagdarasal. Hanggang sa natapos na ako noon. Kung hindi ako nagkakamali, 8:00 ito ng gabi. Nakita ko kasi ang malaking orasan sa kumbento noon. Umuwi kami noon. Nagtanong ako kay Mang Dario kung paano niya malalaman kung umubra ba. Ayon sa kanya, sa tubig daw na hinaluan ng konting suka, langis sa tawas tapol. Ang mutya, kapag lihitin mo at binabad dito, bubula daw ang mutya na yon. At kapag binabad ko ang kamay ko kasama ng mutya, pati ang kamay ko ay bubula. Ang ibig sabihin lang, tagusan ng bisa nun. Kumbaga, habang hawak ko ang mutya, gumapang na din sa katawan ko ang bisa nito. Yun lang naman pala. Kasimpleng bagay. Pika ko sa sarili ko noon. Nang makarating kami sa bahay, doon inihanda ni Mang Dario ang mga kasangkapan. Matapos may handa ang mga yon, unang binabad ang mutya. Bumula-bula nga ang mutya ng pulang lupa. Para bang may lumalabas na hangin mula dito. Umaalog pa ng konti ang tubig na wari ba'y pinakuluan yon. Hanggang sa kinuha yan ni Mang Dario, may inusal siyang kataga at inihipan ang gamit ko. Ilang saglit lang ay inabot niya sa akin ito at tinuon niya ang kamay ko doon sa tubig na yon. Namanhid ang palad ko. Yun bang parang may gumagapang na kung ano. Hanggang sa nagsimulang bumula ang tubig na yon. Napangisi si Mang Dario at ang sabi niya, gumagana daw. Isang umano ako sa mga pinagpala. Isang indikasyon umano na posibleng may kamag-anak o kadugo akong may karunungan. Dahil nga madali lang kumapit ang bisa nun. Posible ding isa umano akong divino. Mali ko ba kung meron, di ba? Ampun lang ako at hindi ko kilala ang mga magulang ko nun. Malay ko din sa kung anong dibi-dibino na yan. Yun ang nasa isip ko ng mga panahon na yon. Sapat na sa aking malaman na pwede ko na magamit ang mutya sa ibang proseso. Matapos noon ay inabot sa akin ni Mang Dario ang libro niyang walang laman. Doon, nakita kong malinaw sa aking mga mata ang mga kataga. Napatulala ako noon. Napakarami. May mga simbolo pa ito na hindi ko naman mawari kung ano. Ang nakikita ko lang na pamilyar ay ang simbolo ng rosaryohan at ang imaheng malaki na may pangalang Jehovah. Parang Biblia pero may mga guhit nga lang nun. Iba't ibang uri ng salita ang naroroon. May naiintindihan ako at merong hindi. Napapailing na lamang ako noon at kung hindi ako nagkakamali, masasabi kong mahiwagang librong yon at banal na banal. Kumpirmadong bukas na ang katawan mo sa kaalaman sa dalawang pinakamabisang paraan. Napatunayan na ikaw ay may basbas na. Nakikita mo naman ang kataga, di ba? Sabi ko sa iyo, may laman. Ngayon, alam mo na. Bueno, maging yang tangkay mong dignom ibabad mo sa tubig kagaya ng ginawa mo kanina. Makikita mong pati yan gagana na rin. Ginawa ko naman ang sinabi ni Mang Dario. Katulad nga ng nangyari kanina. Bumula-bula din yung kamay ko habang nasa loob ang tangkay. Ganon din ang nararamdaman ko. Parang may gumagapang sa palad ko nun. Bagamat nakita ko na ang mga kataga sa aklat pero ilan lang sa mga orasyon ang binigay sa akin ng matanda. Yun lamang umanong mga importante at madali lang bigkasin. 5 kataga. Siguro, alam niyo ng 5 talandrong kombinasyon. Kahit pagbali-balik ta rin ang kataga, ganun pa rin ang nababasa ko. Sinubukan kong sambitin ang mga gabay ko sa pamamagitan ng isip habang nakatitig sa kanila.
Nasa labas ang mga yon. Gumagala-gala. Hindi ako pinapansin. Lumabas ako at tinawag ang mga itong kaibigan. Lumapit ang mga ito sa akin. Hindi literal na malapitan talaga, basta umabante lamang sila na parang hindi natakot. Kumaway-kaway pa ako noon na parang baliw. Nagtatakbuhan ng mga ito na wari naglalaro noon. Sinabi kong maging mabait sila sa akin. Huwag mananakit na kung sino. Isa-isang nagsitanguan ang mga yon. Dagdag ko pa, huwag na silang mag-abala na sumunod sa akin dahil tatawagin ko na lamang sila kapag may kinakailangan ako. Pupuntahan ko na lamang ang tirahan nila nang hindi na mapagod pa. Matapos kong magsalita, naglaho ang mga ito. Natuwa ako sa kanila. Kagaya ito ng gabay ni Mang Dario na siya na lang ang dumadalaw imbis na sumundo pa sa kanya. Napagtatanto ko na parehas na kami ni Mang Dario. Parehas ang may basbas, kaso dalawang panig nga lang ang alam niya. Sa mga sandaling yun din ay sinabi ni Mang Dario na pwede na ako makauwi ng bahay. Ligtas na umano ako at kaya ko ng protekta ng sarili ko. Pero hindi ako umuwi nun. Ang sabi ko'y magpapalipas muna ako doon ng ilang araw sa kanila. Tumangulang si Mang Dario. Mas maganda umano kapag naggaganon, nang malaman ko na rin umano ang gagawin niya bago pa kompronta nitong si Mang Andres. Yung asawa ni Mang Dario ng mga sandaling yun, nasa bahay din at habang nag-uusap kami ng matanda, panaisip at ito sa akin. Parang naiilang. Yung dati na nakangiti habang nakatitig sa akin sa mga sandaling yon ay nakasimangot na. Nagtataka ko. Hindi ko alam kung galit ba ang asawa ng albularyo sa akin noon. Hanggang sa mapadaan ito sa gilid namin ni Mang Dario. Pinaringgan si Mang Dario. Hindi ko narinig ng malinaw yon. Basta pagkatapos noon ay tinawag si Mang Dario nito at doon ay sumunod naman ang albularyo. Naroon sila sa sala, nag-uusap noon. At habang nagsasalita si Manang Elsa, nakatingin ito sa akin. Si Mang Dario naman ay nakangiti habang umiiling-iling noon. Nang matapos sila ng pag-uusap, naupo si Mang Dario doon sa sala. Lumapit ako sa kanya. Ang sabi ko pa, kung galit ba si Manang Elsa sa akin. Ang naging tugon naman ng albularyo, hindi daw galit. Natatakot. Kagad kong naalala na mangkukulam pala itong asawa ni Mang Dario. Kagaya na rin na sinabi ni Mang Andres na magiging banta ako sa katulad nila. At kung hindi ako nagkakamali, yun na din ang maaaring nararamdaman ng asawa ni Mang Dario noon. Lalo pat may basbas na ako. Kinabukasan ng maaga, ginising ako ni Mang Dario. Medyo madilim pa at nahihilo pa ako noon kasi bigla akong bumangon. Ayon sa kanya, oras na raw para puntahan si Mang Andres. Nagtanong naman ako sa kanya kung bakit noon. Sa kanya na rin kasi nanggaling na ipapakita niya sa akin ang paghahanda niya bago papuntahan namin ng tao. Pero ayon sa kanya, may nag-abiso umano na katulad niya na kumpiyansa si Mang Andres. Binaba kasi umano ang karga nito at maaring tatagal ng isang araw yon. Nagki-cleansing daw yon para magpasok ng bagong karga sa katawan. Napapaisip ako noon kung sino ang nag-abiso sa kanya. Tinanong ko siya, pero ayaw naman sabihin kung sino. Si Manang Elsa po ba? Wala namang ibang katulad niya dito kung hindi yung asawa niyo eh. Natulala si Mang Dario. Paano ko daw nalaman yon? Ay, mali. Nanaginip kasi ako. Nahihilo pa ako, Mang Dario. Ngayon na ba talaga yung alis natin? Palusot ko nun. Pero makikita sa mukha ng matanda na diskumpiyado. Nadulas na daw ako ng pagsasalita. Alam niyang alam ko kung anong meron sa asawa niya. Dito ay wala akong nagawa kung hindi ang aminin na lamang. Ang sabi ko ay sinabi sa akin ni Kuya Dodo kaya alam ko. Bukod pa dyan ay nakita ko din sila sa akto. Yun ding gabing yun kung kailan siniwalat ng anak nilang lalaki ang katotohanan. Hindi nagalit si Mang Dario. Tumango ito. Ano pa daw ba ang itatago niya alam ko naman na daw. Ang kanyang asawa ay lehitimong mangkukulam.
Ito din daw ang nagtulak sa kanya para pasukin na rin ang gawain ng pangkukulam nun. Naging magkalaban daw sila dati ni Manang Elsa. May kinulam kasi ito dahil na rin sa napag-utusan lang. Kinumpronta ito ni Mang Dario. Nakiusap si Mang Dario na pagalingin ang kanyang pasyente. Nadala sa pagkiusap, gawa ng mabait naman si Manang Elsa. At ang sabi pa nito, labag sa kanya ang ginagawang pangkukulam. Pero ito din ang pinagkakakitaan ni Manang Elsa. Hanggang sa nagkamabutihan loob sila noon. At sa hindi inaasang pagkakataon, nagkatuluyan silang dalawa. Pero kung titimbangin kung alin sa kanilang mas malakas, si Manang Elsa umano. Ang dahilan kung bakit hindi na nanatili si Kuya Dodo sa bahay ay dahil sa kanilang dalawa. Hindi na atim ng anak nila ang mga ginagawa nila noon. Kaya pala wala parati si Kuya. Sa bagay, baka labag sa loob ni Kuya ang mga gawain nila. Nung umagang yun ay umalis nga kami. Wala akong hilamos, ni pag-agahan ay wala din. Basta pagkatayo ko, lumabas na kaagad kami ng bahay. Dire-diretso lamang ng lakad. Ang sabi ko pa kay Mang Dario, magpapahatid na lamang kami ni Manong Sandro. May sasakyan sa bahay kaya pwede naman yun pero ayon kay Mang Dario, wag na lang daw. Abala lamang umano at baka malaman pa ito ng mga magulang ko na siya namang dahilan na maging strikto ito sa akin. Pero giniit ko na ayos lang. Hindi magagalit ang mga magulang ko kahit pang tatay ko. Pumayag si Mang Dario nun, kung kaya naman dali-dali akong tumakbo ng bahay. Ginising sina Tatay Lando at Nanay Bilin. Pagkatapos kong magmano ay sinabi ko kaagad na hindi ako papasok. May pupuntahan lamang kami ni Mang Dario. Pero kailangan naming magpatid para maging madali lang. Walang reklamo si tatay. Pero sinabi niyang siya ang hahatid kasi si Manong Sandro noon ay umalis. May pinag-uutos kasi ang nanay ko sa kanya. Nagdalawang isip tuloy ako noon. Gawa ng ang pupuntahan namin ay kilala ng tatay. Baka magtaka, di ba? Ang hirap naman magpaliwanag kapag ganon. Hanggang sa binawi ko na lamang yung mungkahi ko pero sinabi ng tatay na ihahatid daw talaga kami noon. Nakakahiya naman po sa inyo, tay. Baka may lakad kayo mamaya. O hindi naman kaya may bisita. Pagdadahilan ko. Pero sumakay na si tatay sa jeep owner namin. At nung pinaandar ito, pagkabukas ng tarangkahan ay nakabungad na si Mang Dario na tila ba nagulat noon. Nagkatitigan kaming dalawa. Nagkibit balikat ako noon. Sumakay at nagudyat ng tango kay Mang Dario. Wala siyang nagawa kung hindi ang sumakay na lamang din. Dito, syempre hindi naman pwedeng hindi magtanong kung saan kami pupunta. Inamin ko na lang na pupunta ni Mang Dario si Mang Andres. Nagtanong naman ng tatay kung anong dahilan. Dagdag pa nito, hindi na daw bumalik si Andres. Nakahanda pa naman umano ang salapi para sa napag-usapang negosyo. Lando, si Andres ang dahilan kung bakit ko ninais manatili sa bahay namin ng anak mo. Mahabang istorya, Lando, pero nasa peligro ang anak mo. Ha? Bakit? Bakit naman? Anong dahilan? Mabuti pa siguro saka ko nilang ipapaliwanag sa'yo. Nagmamadali kami. Basta, may balak na masama si Andres sa anak mo. Hindi na nagsalita pa ang tatay noon. Nasa front seat ako at panaytitig ito sa akin. Nakasimangot ang mukha talatang may gustong sabihin pero pinipigilan lang. Sa mga sandaling yon ay hindi na kailangan pang sabihin ni Mang Dario kung nasaan ang bahay nila Mang Andres gawa ng alam ng tatay ko kung saan ito nakatira. Malayo. Akala ko ay sa susunod na baryo lang. Halos 2 oras yon. Dumaan kami sa National Road pero kumabig din patungo bukid ng Barili. Hanggang sa huminto na tinuro ng tatay ang daan patungo sa bahay nila Mang Andres. Eskinita yon. May ilang mga bahay na nakikita ako doon pero magkakalayo. Si Mang Dario naman ay kaagad bumaba. Habang ang tatay ay bumaba na rin at lumapit sa kanya.
Binabagabag ang tatay noon at gustong klaruhin ang sitwasyon. Nagtanong ito kay Mang Dario. At doon mga kagiliw, siniwalat na lahat ni Mang Dario ang dahilan. Mula nang magkaroon ako ng mutya at unti-unting tinuturuan ng karunungan, hanggang sa napasali na si Mang Andres. Dahil mangkukulam si Mang Andres at may balak itong kunin ang mutya ko. Bumaba ako ng sasakyan. Sinuportahan ko ang pagpapaliwanag ni Mang Dario. Sabi ko, totoo lahat at ipinakita ko sa kanyang mutya ko. Halong galit at pagtataka makikita sa mukha ng tatay. Bumuntong hininga pa ito at sinabing problema daw ang kinakaharap namin noon. Dahil lamang umano dyan sa mga kababalaghan. Humahanga ako sa iyo, Lando. Bagamat doktor ka pero alam kong malalim ang paniniwala mo sa katulad namin. Nagkataon pa talagang ang anak mo ay pinasok na rin ang mundo namin. Pasensya na pero kailangan nating protekta ng bata. Ano naman gagawin mo kay Mang Andres? Tanong ng tatay. Ang sabi ni Mang Dario, kukomprontahin niya lamang ito at kapag hindi nadala sa pakiusap ay maaaring magkaroon ng gulo. Napabitaw ng mabigat na salita si tatay noon. Tumitig muli ito sa akin at umiling-iling. Ilang saglit lang ay naglakad na si Mang Dario patungo sa kinaroroonan ng bahay ni Mang Andres. Ito namang tatay ko ay sumunod na rin. Pero hawak-hawak ako nito na tila ba ayaw pakawalan. Sinesermonan din ako ng sinesermonan noon. Ako naman noon ay hindi na sumagot pa. Hanggang sa sinabi na ng tatay na yung nasa dulong bahay daw ay bahay na ni Andres. Dagdag pa ng tatay, mag-isa lang daw si Mang Andres noon. Dahil nilayasan ito ng sariling pamilya. Hindi may pagkakailalando. Mangkukulam eh. Sinong makakatagal na kasamang isang mangkukulam sa isang bahay? Malaki ang bahay na yon. May katabi pa nga ito. Pero parang walang nakatira. Marumi ang paligid at talatang hindi na pangalagaan. Maliban na lamang sa bahay ni Mang Andres na may nakikita ako noong mga kulungan ng baboy. Kinakabahan ako noon, lalo't kasama pang tatay. Nang ilang distansya na lamang kami, bigla na lang nagbukas ng pinto at lumabas si Mang Andres. Para bang nagulat pa ito nang masilayan kami sa labas ng bahay na yon. Walang sabi-sabing lumapit si Mang Dario at dinuro ito ng kamay. Natulala si Mang Andres noon. Gusto pa sana nitong pumasok ng bahay kaso biglang nagwika si Mang Dario ng "Huwag mo nang gawin ang naiisip mo. Huli na. Ikakasawi mo lang." Pero sa likod ng pambabanta ni Mang Dario, bigla na lang sinuntok ang albularyo. Napuruan ito. Natumba si Mang Dario dahil sa lakas ng pagkatamang yon. Nahirapan ang matanda sa pagbangon. Humagalpak naman ng tawa itong si Mang Andres. Ayon dito, kung makabanta daw si Mang Dario ay parang bata ang pinagsabihan. Ang tinik mo rin ano? Kala mo siguro hindi ko alam na nagmamasid lang kayo sa akin. Bakit? Dahil ba nagbaba ako ng karga? Nagkakamali ang asawa mo, Dario. Nagparamdam ako ng ganon para maging kumpiyansa kayo. Anong tingin mo sa akin, hangal? Bangon, traidor! Aba, kasama ka pala dito, Lando. Yung anak mo, hindi mo alam, mapanganib yan. Kailangan mong makipagtulungan sa akin. Hanggat maaari, kunin mo ang tangan niya at ibigay sa akin. Tay, huwag kayong maniniwala sa kanya. Masama yan. Kilala ko si Mang Andres. Kamutikan pa nga akong saktan ng taong yan. Kung hindi dahil kay Mang Dario, malamang may nangyari na sa akin. Alam ko, anak. Huwag ka mag-alala. Hindi ako naniniwala sa kanya. Dito ka lang. Mungkahin ng tatay ko sabay lapit kay Mang Dario at inalalayan itong makatayo. Walang ano-ano ay bigla na lamang sinipa ni Mang Andres si tatay. Kung kaya naman gano'n na lang ang galit ko nun. Lumapit ako kay Mang Andres at tinitigan ko siya ng mata sa mata. Tumatawa si Mang Andres nun. Pero inusal ko ang mga sinabing kataga sa akin ni Mang Dario. Dumilat ang mga mata ni Mang Andres na wari ba'y nagulat.
Umatras ito. Sa sobrang galit ko pati mga gabay ko ay tinawag ko na. Nagsilitawan na mga ito kung saan saan. Dali-dali namang pumasok si Mang Andres sa loob ng bahay. Ilang saglit lang ay nagsisisigaw ito na wari ba'y nasasaktan nun. Papasok sana ako pero inabisuan ako ni Mang Dario at ang sabi niya, "Wag. Mababasag daw lahat ng karga ko sa katawan kapag ginawa ko yon. Hayaan na lamang umano si Andres." Gumana umano ang orasyon. Maliban pa dyan ay pinuputakti daw yon ng mga gabay ko. Nagtanong naman ako kung anong gagawin namin. Ayon kay Mang Dario, aalis na lamang daw kami. Hindi na ako umimik pa. Akala ko pa naman ay magiging pahirapan. Sa pagkakaintindi ko, nilinlang ni Mang Andres si Mang Dario at ang asawa nito. Kaya yun naging kumpiyansa. Akala ko'y malakas talaga si Andres. Biro mo, konting usal lang pero kasabay nito ang mga maliliit kong kaibigan. Ganun lang kasimple na wari ko pa sa sarili ko. Parang napaka-imposibleng magawa ko yon. Nakakamangha talaga ang karunungan at mga kakaibang bagay mga kagiliw. Hindi ko alam kung kasama na ba doon ang tikbalang kasi habang papalayo kami sa tahanan ni Mang Andres, nagkalabugan pa doon na wari ba may nagwawalang malaking nilalang. Ipinagdadasal ko lamang noon na wag siyang patayin. Hindi ko kasi tinawag ang mga gabay ko para itigil ang ginagawa nila. Ang alam ko lang ay galit na galit ako noon. Nakauwi kami noon, pero kinakabahan ako. Baka mamatay. Maging ang tatay ko ay panay sabi na sana ay walang mangyaring iba maliban na lamang sa parusa. Si Mang Dario naman ay nagsawalang bahala. Pero may kutob naman daw siyang hindi papatayin dahil mabuti naman ang mga nagtatanga ng mutihan ng lupa noon. Kinabukasan, dahil sa hindi na panatag si tatay, binalikan niya ang bahay ni Mang Andres. Tapos pag-uwi ng tatay ay nakangiti ito. Hindi umano namatay si Mang Andres pero para umanong binagsakan ng malaking problema. Nakatulala ito na parang baliw. May mga tao nga daw doon ang kumakausap kay Mang Andres pero hindi daw kumikibo yun. Sa tingin ni tatay, kinakailangan na umanong ipatingin sa espesyalista sa utak. Tama lang daw na nangyari yon lalo't nalaman niyang masamang tao pala ito. Natuwa ako nun, pero naawa na rin. Nagtanong pa ako noon kay Mang Dario kung gagaling pa ba si Mang Andres kung sakaling nabaliw nga ito. Ang sabi naman sa akin ni Mang Dario, gagaling yon kapag nakainom umano ng gamot. Gamot sa utak. Dagdag pa niya, hindi siya nagkakamali ng akala. Tatakutin lamang ng mga gabay hanggang sa bumigay ang utak. Maliban na lamang kung nakisali umano ang tikbalang. Yun daw talaga. 100% bugbog sarado at maaari pang mamatay. Hindi kasi makakapanglaban si Mang Andres lalo't ura mismo umano. Nabasag kaagad ang karga nito noong nakapagbitaw na ako ng kataga. Hayaan ko na lang daw. Nang sa ganoon ay makakapag-isip-isip din yon sa kung anong pagkakamali. Lalo na kapag napatunayan ko umano na hindi ako banta sa kanila. Maliban na lang kapag hinamak na talaga ako noon. Hanggang dito muna ang kwento ko, Sir Seth. Pero may kasunod pa ito. Marami pa. Dahil ang susunod, dito na papasok ang aswang. Mangsusubok kasi ako noon ng aswang. Nakasama ko pa nga noon si Jimboy. Basta, dun nyo na lang malalaman sa susunod. Hanggang sa muli.